14 years old, imagine, 14 years old, ginamit niya na ang kanyang kaisipan, ang kanyang katalinuhan. At hindi lamang po yun, siya ay nag-aral. So isa po ito sa mga mentor ko, no? At syempre dahil tatay ko na siya, ngunit hindi ibig sabihin mas matanda siya sa akin. No? Mas matanda po ako sa kanya. So ngayon hindi ko nababain dahil alam kong nababagod na yung iba, tatawagin ko po si Ustad Ismail Cacharo ng Jaliat Oka. Padre. Matanda pa pala ako sa kanya. Di ba? Kasi wala naman napati akong buhok eh. Anyway, una sa lahat ay hinihiling ko po sa lahat ng nandito ngayon na pagbigyan niyo ako sa pakiusap ko na ibigay niyo muna sa akin ang inyong tenga. Hindi ko kukunin, pero gusto ko lang makinig kayo sa sasabihin ko. Okay lang ba yun? Totoo yun sa sinabi ni Ustad Abdurrahman na nag-Muslim ako bata pa. Siguro sa sinabi niya, tama yun, 14 years old. Ako ngayon ay 30, ilan na ba ako ngayon? 30? 30 o 31. Hindi ko, kasi hindi ako nagsiselebrate ng birthday. Alam niyo naman sa Islam. Kaya hindi ko alam ngayon kung ilan ng edad ko. Diba? Ganun pa man, ang gusto kong talakayin sa inyo ngayon, no? Kasasabi ko na, gusto kong kunin yung inyong tenga, nagsasalita naman kayo. Yung tenga nyo dito sa akin, yung bibig nyo sarado, para mas maganda. Okay ba, brothers? So, mag-start ako insyaAllah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah, ang maawain, ang mahabagin. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay ang kanyang huling sugo at ang kanyang huling propeta. Ang naibigay mong topic sa akin sa pagkakataong ito na aking tatalakayin ay yung topic o yung paksa na may kinalaman kay Jesus Christ. Siguro, bilang paglilinaw sa side ng mga Muslim para sa mga bisita namin at sa mga non-Muslim naman para mas maunawaan nila ng lubusan kung ano ang stand ng mga Muslim tungkol kay Jesus Christ. Tingnan ninyo, ako ay isang taong nanggaling sa Romano Katoliko. At alam ninyo, sa Romano Katoliko, may mga paniniwala, may mga doktrina sila, at isa sa mga pinapaniwalaan nilang doktrina ay ang doktrina ng Trinidad. Hindi ko alam kung alam ninyo ito, pero bilang Romano Katoliko, dapat alam nyo to. Yung sinasabi nilang God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. Kung sa Tagalog, Diyos Ama, Diyos Anak, at saka yung Diyos, Espiritu Santo. Minsan, kapag tinanong mo ang Romano Katoliko, kung hindi siya aral sa kanyang pananampalataya, maaaring magdalawang isip siya. Kapag tinanong mo sa kanya, halimbawa, pag tinanong ko yung isa sa kanila dito, sabihin ko sa kanila, bilang isang Romano Katoliko, ano ba ang stand mo tungkol kay Jesus Christ? Sino ba siya? Maaaring magsabi yung isa, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Baka sabihin siya yung bugtong ng anak ng Diyos o yung anak ng Diyos at marami pang maaaring sagot. Di ba? Sa side ng Kristiyano yun. Ngayon, sa iba, maraming mga sagot kung sino yung, ano yung kanilang stand tungkol kay Jesus Christ. Ngayon, Islamically, sa aming mga Muslim, bilang paglilinaw sa inyo kung sino si Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ ay isang dakilang propeta. Si Jesus Christ ay kabilang sa tinatawag na mighty five. Mayroon kasi sa paniniwala ng mga Muslim, may tinatawag kaming mga dakilang propeta. Itong propeta na ito ay lilima sila. Maraming propeta, pero mayroong mga lilimang propeta piling-pili galing sa Diyos
Nalilima sila. Ang tawag sa kanila, Mighty Five. Ulul Azam ang tawag sa kanila. At kabilang dito si Jesus Christ. So gusto namin linawin sa inyo, mula sa konsepto ng isang Muslim, sino si Jesus Christ? Kasi totoo lang, mula noong history ng Romano Katoliko, na itatag ang Romano Katoliko, hanggang ngayon sa kasalukuyan, ang Romano Katoliko mismo sa kanilang pananampalataya, nag-iiba-iba ng kanilang stand tungkol kay Jesus Christ. Tingnan ninyo, brothers, mga kababayan, noong panahon na buhay pa si Jesus Christ, walang sino man na nagsabi, nag-angkin, at itinuro si Jesus Christ na siya ay Diyos. Meron ba? Nung buhay pa si Jesus Christ, meron bang taong sinabi niya, ikaw, Jesus Christ, ikaw ang Diyos namin? Meron ba? Mismo si Jesus Christ sa kanyang sarili, meron ba kayong matatagpuan sa Biblia na sinabi niya, ako ang Diyos? O mismong sinabi niya, ako ay anak ng Diyos? Kung hindi niya sinabi sa panahon niya na buhay pa siya ay Diyos, at hindi rin sinabi ng mga kasamahan niya noon na siya ay Diyos o anak ng Diyos, papaanong nangyari sa kapanahunan natin ngayon na Romano Katoliko, nag-aangking Romano Katoliko, na sinasabi niya na si Jesus Christ ay anak ng Diyos? Paano nangyari yun? Paano nagkaroon ng evolution yung ganong klase ng paniniwala? Kailangan maintindihan ninyo yun. Kasi bakit? Isa sa pinakamahalagang dapat ninyong pag-isipan dito sa mundo ito ay yung relihiyong kinaaaniban ninyo ngayon. Kasi bakit? Once na nagkamali kayo sa relihiyong pinili ninyo ngayon, dalawa lang ang patutunguhan ninyo at alam niyo yun kung ano. Di ba? Sa kabilang buhay, ang Diyos naghanda ng dalawang tirahan. Ano yun? Alam niyo ba yun kung anong tirahan na yun? It's either ikaw ay sa paraiso o ikaw ay sa impyerno, brothers. Walang paniniwala na ganito ang kanilang paniniwala. Okay lang, kahit anong relihiyon mo, basta mabait ka sa kapwa mo tao, hindi tamang relihiyon yun. Kasi bakit? Ang Diyos mismo may batas. Hindi ka po pwede kung ano lang yung gusto mong gawin, gawin mo. Total, kasi iniisip mo lang naman sa sarili mo, okay to. Hindi. May batas ng Diyos. At dapat mong sundin yun. Ngayon, bilang isang Muslim, sino ba si Jesus Christ? Kung kayong mga Kristiyano, nalilito kayo tungkol kay Jesus Christ, kami mga Muslim, hindi kami nalilito. Malinaw pa sa sikat ng araw ang aming paniniwala tungkol sa Kanya. Anong paniniwala ng mga Muslim tungkol kay Jesus Christ? Sino ba siya? Anak ng Diyos? Espiritu ng Diyos na nagkatawang tao? Sino ba si Jesus Christ? Pakinggan ninyo ito, sasabihin ko sa inyo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa isang sura, sa kabanata ng Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ito ay Arabic. Gaya ni sinabi ni Ustad Abdurrahman, nag-aral ako ng Arabic, marunong ako mag-Arabic, magsalita, nakakaintindi ako. Ito, ang patunay na maliwanag na ang mga Muslim naniniwala kay Jesus Christ. Hindi kami anti-Christ. Ang mga Muslim hindi anti-Christ. Kami ay naniniwala kay Jesus Christ. Sa tama niya, sabihin yung tama niyang kalagayan. Kasi hindi marapat na ang isang tao tawagin mong hari, samantalang hindi naman siya hari. Diba? Pang-aalimusta yun. Kumbaga pang-ano sa kanyang dignidad yun, tawagin mo hari o prinsipe, hindi naman siya prinsipe. So dapat si Jesus Christ ilagay natin sa dapat nating pagkalagyan. Sino si Jesus Christ? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil. Nung sinabi, at tandaan, nung sinabi ni Isa, si Isa, yun ang pangalan niya sa Arabic, si Jesus Christ. At nung sinabi ni Isa na anak ni Maria o ang kanang Israel, bakit ang kanang Israel? Kasi isinugo siya sa mga naniligaw na tupa ng Israel. O ang kanang Israel,
pakinggan ninyo ako, inni Rasulullah ilaikum, tunay na ako ay propeta para sa inyo. So anong paniniwala ng mga Muslim tungkol kay Jesus Christ? Isa siyang dakilang propeta. Hindi Diyos, hindi anak ng Diyos, hindi buktong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Hindi, kundi isang propeta. Sabi niya, inni Rasulullah ilaikum, tunay na ako isugo para sa inyo na nagpapatutuo sa mga nauna sa akin, sabi niya, at nagbabalita sa inyo. Makinig kayo kung anong babalita ni Jesus Christ. At ako'y nagbabalita sa inyo ng isang balita na merong propeta na susunod pagkatapos ko, ang pangalan niya ay Ahmad. At sino si Ahmad? Yun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman bilang isang Muslim, kung kayo ay nagbabasa ng Quran, kung kayo ay naniniwala na ang Quran ang salita ni Allah, ito ang paniwalaan ninyo. Sino? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat si Jesus Christ tapos na. Ang kanyang pagiging propeta sa panga-Israel lang, tapos na yun. Ngayon, kung gusto mo ng kaligtasan, dito ka sa Islam. Kasi bakit? Wala nang susunod na relihiyon pagkatapos ng Islam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino man ang maghangad ng ibang relihiyon, maliban sa Islam, hindi ito tatanggapin ni Allah mula sa kanya. At kabilang siya sa mga tao na magiging talunan sa kabilang buhay. Kabilang sa paniniwala ng mga Muslim kay Jesus Christ, una, si Jesus Christ sa mga Muslim, isang propeta. Pangalawa, si Jesus Christ, hindi siya anak ng Diyos, sapagkat ang Diyos ng mga Muslim, hindi nagkaanak, hindi nanganak, hindi pinanganak. Ang Diyos ng mga Muslim, hindi tao, hindi hayop, hindi bagay para siya ay magkaroon ng ganong klase ng katangian. Ang Diyos ng mga Muslim, makapangyarihan. Kapag siya ay nagsabi ng isang bagay, kapag gusto niya isang bagay, sasabihin niya lang, kun fayakun. At anong pangalan ng Diyos ng mga Muslim? Nagpakilala siya. Kaming mga Muslim, malinaw sa amin ang lagi naming turo. Si kilala sa kanyang sarili, sabi niya, Qul innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Sabi ni Allah sa Quran, sabihin mo, O Muhammad, ako si Allah. Kaya ang mga Muslim, ngayon sa buong mundo, ano mang lahi, ano mang kulay, tanungin mo, sino Diyos mo? Muslim ka ba? Oo. Sino Diyos mo? Sabihin niya, ang Diyos ko ay si Allah. Bakit? Yun ang palatandaan na ang mga Muslim galing sa Diyos ang kanilang turo. Kaya naman kaming mga Muslim, naniniwala na si Jesus Christ ay isang propeta lang. Pangalawa, naniniwala kami na si Jesus Christ hindi namatay sa krus at hindi na ipako sa krus sapagkat hindi siya pababayaan ng Diyos bilang isang propeta. Sa inyo, di ba, naniniwala kayo na si Kristo ay naipako sa krus? Bakit naipako sa krus? At kinakailangan yung ipako si Kristo sa krus para sa inyong kaligtasan. Hindi ba? Kung walang pako ang mangyayari, walang kaligtasang mangyayari sa Romano Katoliko. Tama hindi? Di ba sabi sa inyo, for God so loved the world, and He gave us His only begotten Son. Pinako sa krus. Para saan? Para sa inyong kasalanan. Kami hindi naniniwala doon. Sapagkat ang kasalanan mo, dapat ikaw ang magbayad at hindi si Jesus Christ. Di ba? Si Jesus Christ isang propeta. Si Jesus Christ, sinugo ni Allah para ang tao turuang sumamba sa Kanya. Di ba? Hindi para sambahin. Sinabi ba ni Jesus Christ, ako ay sambahin ninyo? Wala. Kaya ang mga Muslim, tingnan ninyo to, bilang panghuli, naniniwala kaming mga Muslim na si Jesus Christ ay babalik. Sapagkat si Jesus Christ ay buhay ngayon. Alam niyo bang buhay ngayon si Jesus Christ at hindi siya namatay? Sinabi ni Allah sa Quran, sabi niya, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Tunay na hindi nila napatay si Jesucristo at hindi rin nila naipako sa krus. Nasa si Jesus Christ? Ang sabi ni Allah, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ. Nasaan siya? Iniakyat siya sa kalangitan. At ito si Propeta Muhammad ay nag-Isra wal Mi'raj, iniangat sa kalangitan, nakita na si Jesus Christ sa palapag ng langit, kasi 7th heaven na yan. Nasaan siya? Nasa pangalawang langit.
Si Jesus Christ ay hindi patay at buhay. Nasaan? Nasa pangalawang langit at babalik sa takdang panahon. At kapag bumalik siya, wala siyang ibang susunding propeta maliban na lamang si Propeta Muhammad. At wala siyang susunding relihiyon maliban na lamang ang Islam. Kaya sa panahon ni Jesus Christ, sa pananampalataya ng Romano Katoliko, may tinatawag silang the second coming of Christ, the second coming of Messiah. Kaming mga Muslim naniniwala doon na babalik si Jesus Christ kasi siya ay buhay. Ngunit pag dumating siya, kawawa kayong mga Kristiyano. Kasi bakit? May gagawin siya dito na misyon na tatapusin niya. Ano yun? Pag dumating si Jesus Christ, ang una niyang gagawin ay papatayin niya ang lahat ng baboy. Bakit baboy? Siguro baka mahilig ang Kristiyano sa baboy. Pangalawa, ang gagawin niya is sisirain niya ang lahat ng cross. Si Jesus Christ. Palatandaan na ang Romano Katoliko kailanman hindi magtatagumpay at hindi tamang relihiyon kasi sisirain ni Jesus Christ yun. Pangatlo, siya ang tanging nakapapatay sa tinatawag na tunay na Antichrist. Siya lang ang makakapatay sa Masih at Dajjal. At panghuli, sa panahon niya, hindi niya tatanggapin ang jizya. Ang jizya ay isang taxation na kapag ang mga Muslim nasakop nila ang isang lugar, it's either mag-Muslim kayo o magbigay kayo ng taxation. Pero pag dumating si Jesus Christ, wala siyang tatanggapin taxation o jizya. Bagos ang kanyang sasabihin, it's either lumabang kayo o mag-Muslim kayo. Kaya sa panahon ni Jesus Christ, magkakaroon ng tinatawag na katuparan ang propesiya ni Propeta Muhammad na alin? Na walang tao dito sa mundo sa panahon ni Jesus Christ ang matitirang hindi Muslim. At lahat ng tao ay magmu-Muslim. Kaya nasa sa inyo ang pasya, mga kabayan. It's either antayin niyo si Jesus Christ para magpatotoo sa inyo na siya ay isang propeta at hindi niyo dapat siya sasambahin, o patunayan niyo yan pag kayo ay nakaharap na ng Diyos. Kaya panawagan namin sa inyo, maniwala kayo sa Islam sapagkat ito yung tamang relihiyon. Relihiyon ng inyong mga ninuno, si Lapu-Lapu, si Sultan Kudara, si Raja Sulaiman, mga ninuno nating nakipaglaban sa mga Kastila, Romano Katolikong hawak-hawak yung pananampalataya. Yan ang umapi sa atin. Ang relihiyon na yan ang umapi sa atin, tapos ngayon hawak-hawak yung kanilang pananampalataya. Kaya naman mga kapatid sa pananampalataya Islam at mga kabayan, mag-isip-isip po tayo. Ang tamang relihiyon na tatanggapin lamang ni Allah dito sa mundong ito ay Islam. Wala nang iba. Kaya insyaAllah subhanahu wa ta'ala, pag-isipan po natin muli ang ating pinasok na relihiyon. At kung makita ninyo na tama ang sinasabi ko, si Allah ang saksi na sinabi ko sa inyo ang katotohanan. At kung tanggap yung Islam, bakit hindi nyo tanggapin ang Islam? Nang sa gayon magkaroon kayo ng kaligtasan. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pasensya na medyo mahaba. At kung meron kayong katanungan mamaya, inshallah magtanong kayo tungkol kay Jesus Christ, inshallah. So hanggang dito na lang. Masallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.